Hello guys, magandang hapon naman po dito sa Los Angeles, California, at magandang umaga naman po dyan sa Pilipinas. So, may hinahagilap po tayong balita at ito po ay nakakalungkot dahil syempre hindi natin alam kung anong katotohanan dito. So, si Yusek Undersecretary Catalina Cabral ay namatay po siya, natagpuan ng kanyang bangkay dyan sa may Tuba River sa Cannon Road po. Nahulog daw siya sa bangin. Natagpuan kaninang o kagabi dyan, ng alas 8 ng gabi dyan sa Pilipinas. Natagpuan po ang kanyang bangkay sa Tuba River dyan sa Baybenguet sa Cannon Road po. Nahulog daw ang kanyang sasakyan sa bangin dyan sa Cannon Road. So, hindi natin alam kung ano talagang katotohanan dito guys. But yung speculation ng mga tao, syempre hindi nyo maalis yan. So base sa mga nabasa ko sa mga comment section, maaring namatay, pinatay, or maaring aksidente ang nangyari, or maaring ito na yung katapusan niya, talagang araw niya, ika nga. But anyway, parang sadyang nakakapagtaka naman yung pagkamatay niya guys, kasi si Undersecretary Cabral, ito yung nasangkot sa flood control. Ito yung pinakamalaking nasangkot din sa flood control. Si Yusek Cabral, marami siyang alam about sa ghost project po na nangyari dyan sa DPWH. Si Secretary Bunuan guys, una lang tumakbo nandito sa Amerika. Ito naman si Yusek Cabral nandyan sa Pilipinas. So, alam natin, aminin man natin o hindi, maraming alam to. So, sabi ng mga nasa comment section, maaring pinatahimik na siya para hindi na kumanta at maikanta yung pinaka big boss o mastermind kung sino ang lahat ng may kagagawa nitong ghost project na to, anomalous na ito. So, sa mga kapwa vloggers na natin nandito sa Amerika na matitindi, may mga pasabog sila kasi may mga intel sila about sa nangyari kay Yusek Cabral. So abangan natin guys, kasi nga nakikita ko rin yung mga vlog nila guys. So abangan daw natin kung anong inaalam lang nila kung ano yung cause ng ikinamatay niya. Tapos syempre hindi nila sasabihin dyan guys. Ang sasabihin nila, it's all accident. Pero behind that, hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan na ito po ay matatawag na aksidente lamang. Kasi si Yusek Cabral po, nandyan po sa taas yung picture niya. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa, may you rest in peace. Alam natin, marami kang alam sa anomalous na nangyari sa DPWH about sa flood control. But anyway, hindi natin alam kung anong katotohanan dito. Pero pasasaan ba't darating ang panahon, lalabas at lalabas din po ang katotohanan dito. So dyan sa Pilipinas, pag mga ganyang anomalous, anomalya o kung anuman guys, lalo't pag ang kasangkot mataas, hindi basta-basta sila mapapatawan ng kung anuman, kasi yung mga nakakaalam o may mga alam sa mga bagay na yun, pinapatahimik na nila guys, sa totoo lang. Pinapatay na sila. Hindi kagaya dito sa Amerika na pag gumawa ka ng dito, krimen or what, ora mismo, maya-maya kinabukasan, mayroon na silang resulta. Alam na nila kung sino ang gumawa. May hustisya, ika nga. Diyan sa Pilipinas, pag ang kinalaban mo yung nasa taas, patay ka, lalot mapera yan. Patay ka, lalot ang binangga mo pader. Pero wag tayong susuko, wag tayong magiging matakot sa mga bagay na yan. Kung alam nating tama tayo, manindigan tayo sa tama. Kung halimbawang sila ay wala silang puso, si bali may Diyos naman eh. So hindi po natin talaga alam kung anong katotohanan dito behind sa nangyari kay Undersecretary ng DPWH si Catalina Cabral. Kasi nga marami talagang speculation guys. Pwede daw maaring aksidente, pinatay, or homicide, everything guys. Maaring pwede na yun ang reason. Pero ang tanong dyan,
marami pong alam yan about sa anomalous sa nangyari sa flood control. Dating USEC kasi yan ng DPWH. Si Bunuan hindi na bumalik. Nandito na sa Amerika, guys. Pinatakbo na. Gaya ni Saldico, di ba? Si Saldico ngayon, guys, nananahimik na. Maybe meron na siyang asylum or maybe meron na siyang US passport. Kahit na kinancel na yung passport niya dyan, maaring nandito siya sa Amerika. Kasi dito sa Amerika, pwede mong mabayaran kung gusto mong maging US citizen agad, guys. Pwede mong bilhin yon ng $5 million yung gold card na tinatawag. Ang nakalakip doon, magiging green card holder ka ora mismo, tapos mapapadali yung pagiging US citizen mo dito pag nakabili ka ng gold card na tinatawag. Yan po ay pribilehyo ng mga businesswoman, businessman, mga mayaman. Yung mga kakayanin talaga nila, yung presyo talaga. $5 million, pwede ka ng maging US citizen ng bansang Amerika. So, kayang-kaya ni Saldico yun, guys, kasi may pera, di ba? So, guys, antabayanan natin kung ano yung magiging balita kasi inaalam ko rin yung mga balita about kay Dean Chase, yung taga rito, yung attorney dito na taga Beverly Hills. So, marami din siyang alam. Marami siyang mga intel kasi dyan sa Pilipinas din na napagkukunan ng ano ba ang mga nangyayari dyan. So, tignan natin, guys, kung anong sa mga susunod na araw o mamaya o bukas kung ano ba talagang katotohanan sa pagkamatay. At alam naman natin yan, guys, ang sasabihin, it's all accident. Pero hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan na ito ay aksidente lamang. Yun lamang, guys, mag-ingat po kayo dyan, guys. Mag-ingat po kayong lahat. Mag-ingat po kayo, mga kababayan ko, kasi nga, o kayo mga loyalista, galit na naman kayo. Sasabihin nyo naman, mga tanga kami, mga bobo kami. Hindi na namin kayo pinapatulan kasi nga kayo, mga trolls kayo at mga bayad kayo. Siyempre, dahil bangag kayo, sumasamba din kayo sa bangag kasi bangag nga kayo, 'di ba? So, hindi na namin pinapatulan yung mga pag-iisip nyo. Hindi namin kayo katulad na matatalino kami kayo. Mga utak lugaw. So, yung lamang, guys, mag-ingat po kayo dyan. God bless Philippines, God bless America. Mag-ingat, magdasal at magpasalamat po lagi sa ating Panginoon. Yun lamang, guys. Love, love, love. Happy lang.